Good morning po sa lahat. Muli, ako po si Bay Bukang Liwayway, Chieftain Administrator ng NCRN Rizal ng Tribo Remontado Dumagat Drive. Ngayon po, ang atin pong pag-uusapan ay yung transaction po namin kahapon. Which is, ito po ay almost 2 years ko na pong inaasikaso at pinoproseso at pina-follow up. Ang lagi lang po nilang sagot sa akin is nasa travel daw po sila, may emergency meeting daw po sila, or else is out of town. So, I don't know what is the reason nga bakit ganun po yung mga sinasagot nila sa akin. Kasi, lagi-lagi na lang daw lagi-lagi sa isang taon, sa isang buwan, once and twice ako nagpa-follow up eh. So, every 15 days yon. So, pag nag-follow up po ako, pinagtuturo-turo lang po ako. Tapos, pagka sinabihan po ako, nakapila po ako doon, pipila po ako, para lang naman ako, para makakausap ko po sila. Wala pa rin po. Lagi na lang po sinasabi na sa out of town, nasa meeting, hindi pa nakabalik. So, kahit nakausap ko na ang tao na nahanap ko, ay yan pa rin po ang nire-reason nila. Nasa out of town, di pa nakabalik, di pa naka-uwi, hindi pa nakabalik sa trabaho, mga ganun po yung reason. So, napakahirap po sa sitwasyon ng isang tribo, Remontado Dumagat, ang mga transaksyon na ito ng DNR. Actually, nung nagpa-follow up po ako, ito pa lang po yung natanggap ko na documents. Ito po siya. So, bali, month of May 2023. So, natanggap ko na po ito. So, alam ko po na may mali po dito sa code number na ito. Kasi, sa kaka-search ko po na yun lang po nalaman ko na hindi pala ito yun dito. Dapat. Kaya, hindi ko na po siya ginamit noon. So, tinanggal ko na po siya. Inaway ko yung engineer ko noon kasi ginagamit niya lang po yung mga firma ko, ginagamit niya lang po yung mga mapa ko sa isang tao naman na sinasabi niya na is connection ko, which is hindi ko alam. Hindi ko naman siya lubos kilala. Nakilala ko lang siya. It was once lang naman. Once ko lang siya nakilala. So, hindi pa siya ganun ka sa akin para gamitin ng aking mapa ng engineer ko. So, hiniwalayan ko to kasi sayang yung binabayad ko, tapos yung binabayad ko sa kanya, mali din yung binibigay sa akin na name po. Minsan, inaan niya po ako na papirmahin ko na sa pangalan ko. Tapos meron pala siyang mga hidden names na hindi pa nakita. So, ngayon ko lang po na nakita lahat na ito pala yun. So, pasalamat ako sa aking architect na nagtuturo sa akin na ito po yung mali, ito yung So, doon ko po naintindihan na mali pala yun. So, at least po may nagtuturo po sa akin na nasa puso po na tulungan ang tribo. So, after that po, natanggap ko din po noong 5/2023 ang kasunod na sagot po noon na sinasabi po sa akin ng Regional Executive Director na ito po yung sinasabi niya na please be informed the granting survey authority requires several documents and complete information of the land purposes, investigation and research like a sketch and subject lot from the geodetic engineer, etc. Yun pala ang sinasabi eh. Pero bakit itong DNR na kung sino yung nakaupo doon na pinagkatiwalaan ay ba mga sagot sa akin? Like example nitong video ko. Ito po yung katibayan ko po na lagi po kami na pumunta at pinagkausap po kami. Ito po siya. So, yan po siya. So, pinapaliwanag ko po sa kanya lahat ng dokumento ko. Pero yung sagot niya lang po sa akin is
hindi daw kumpleto ang aking dokumento. Hindi daw siya existing na complete po. Kaya ang sagot ko po dyan is, pag-usapan po natin kung ano po yung ikakabuti ng aking dokumento. Kung ano pa po yung kakulangan, para po maayos ko yung kakulangan. Pero ang sinagot po sa akin is, Piedad Estate daw po ang nagmamay-ari lahat ng kiniklaim kiniklaim namin na Tribo Remontado Dumagat na area. So sabi ko is that was an ancestral domain po namin. Pero ang sabi niya sa akin, ay hindi po namin kayo pwedeng tulungan dahil yan po ay sa Piedad Estate na pagmamayari. So napakasakit po na sa sitwasyon sa Tribo Remontado Dumagat na ang hirap po nila kaming tugunan, itong mga taga DNR. So ang hirap po nila kaming tugunan, ang hirap po nila kaming turuan at pagbigyan man lang o turuan itong kung ano yung kailangan namin dito. Halos every week, 2 weeks, nandyan po kami sa DNR. Kahit hindi po kami pinapansin, kahit na ako'y masama ang pakiramdam niyan. Hindi magandang pakiramdam ko na nakikipag-usap po sa kanila. Ito po yun. Hindi po magandang pakiramdam ko niyan. Sobrang sama ang aking pakiramdam. Para lang makausap ko sila. Pero tingnan mo, hindi, nagngunguya-nguya lang ng bubble gum. Hindi pa. Lagi may seminar, kung ako dito, lagi may tinuturo na sa seminar, sa ako tao, whatever. Baka natapat lang yun. Kasi maatin talaga ng mga hearing yung mga lawyer dito. So dapat, pagdating ko dito, out of the seminar, o ganito, ma'am, tawagan ko kami, 6 months na nga. Pero may mga reply naman sa inyo. Anong gagawin ko sa reply? Sir, may every time magtrabaho ako dito, ay hindi man po ako... Maaaring yung dokumento nyo na hindi sufficient. Ano, hindi sufficient? Authority. Ano mo sabi na hindi sufficient? Sila nag-evaluate. Oo, hindi ko mausapin nila ako para maging sufficient. Ito yung... Kaya ako napubahan ng Malacanang, dinala doon sa may Visayas DNI, di ba? Ginagawa ko dito sa inyo. Hindi mo ako ang tawag doon, in-endorse lang. In-endorse na ako. Oo. Oo. Actually, kahit hindi ko kami dumaan dito, okay lang. Kaya nung dumaan po kami dito kasi ang area po namin, marami na po pilayo ng mga permits. Isipin mo, ang sabi niya, na in-endorse lang daw po kami sa kanila ng Presidente Bongbong Marcos at ni Vice Sara Duterte. Sabi niya po. So sabi ko, sa endorsement, kung may respeto po ang taga-DNR sa endorsement po ng Presidente at ng Vice President Sara Zimmerman Duterte, ay dapat po ay inaksyonan po nila kami at kahit dun po sa endorsement po na yun ay maibigay po nila ang respeto dito po sa batas at lalo na po sa Presidente ng Pilipinas at ng Vice President ng Pilipinas. Isipin mo yun ha. Sabi niya, in-endorse lang kasi kayo. So, ibig sabihin, wala silang respeto sa nag-endorse sa amin at wala din po sila respeto sa batas. So, napakasakit po isipin itong side po namin ng mga Remontado Dumagat. Kasi, month of May, ako ito natanggap ko is month of May. So, May, June, July, April, May, June, July, August, September at October po ako niya nakipag-usap. So, October, dapat po may natanggap na po ako dapat niya na letter noong October. Ito is November November. So, ngayon ko lang din po ito natanggap nito sa kanila kung saan nag-follow up po ako kahapon na bakit wala pa rin po ako. At ngayon ko lang din po natanggap ito pong endorsement ni Attorney Zuleika Lupis, Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ngayon ko lang din po ito natanggap. So, ang hirap po ng sitwasyon po sa amin na bakit ganyan, nasabihin po nila na sinend po ng letter sa akin, 6 na beses na RTC. Oo, nandun na tayo. Pero may email ako May email ako. At ang sabi po dito na in this regard, please be informed that we provide letter to the Office of the Undersecretary for Field Operations. Appropriate action. To Ms. Reyes may directly coordinate with
sa DNR office. Kahit hindi ko pa to siya natanggap, lagi na po ako pumupunta ng DNR ng EMB. Sa EMB po ako nagfollow up nito dito sa survey mapping at saka sa record mapping, sa division ng mga survey at ng authority. Lagi po ako kahit wala po ako natanggap nito. So, very hard po na naintindihan ko po ngayon kung bakit hindi po nila nirirespeto ang tribo at wala po silang kinikilala at di po nila nirirespeto ang batas ng April 2021 dahil sa endorsement lang po ng Presidente at Vice President of the Philippines ng ating gobyerno ay hindi nga rin po nila nirespeto kasi endorsement lang nga daw. So, kahit sa endorsement lang, dapat magbigay din sila respect doon. So, ngayon ko naintindihan kung bakit pinapahirapan po kami na tribo remontado dumagat. Kasi, kahit po sa endorsement ng Presidente at Vice President, ay wala rin po silang respeto. So, paano po natin masabi na ang DNR ay magkaroon din ng respeto sa batas ng April 1871. Daig pa po nila ang pagka-presidente ng Pilipinas. Daig pa po nila ang Vice President ng Philippines. Dahil nandyan po sila sa DNR. Pero hindi po nila alam kung ano po ba yung jurisdiction ng DNR. Ano po ba yung batas ng DNR. So, dapat po, alam po na nila yun. Bakit ganun? Ini-entertain po nilang mga mayayaman, yung mga may pera. Pero bakit kami ng mga katibuhan ay hindi po kami ini-entertain? At halos hindi po maganda mga sinasabi sa amin. Dahil nasa Pedal Estate daw ang pagmamayari or sino pa yung mga Chinese names na yon, yung mga mayayaman na yon, yun ang mga sinasabi, nabanggit nila sa amin. So, dahil sila ang magmamayari, dahil sila ang may pera. So, hindi pala kami ang may-ari, wala kaming pera. Kasi nga, board nga daw yung batas ng tribo. Board kasi wala nga pera. Paano kami matulungan? Kasi wala nga kami pera. Paano nga? Kasi nasa inyo ang pera namin. Ang aming ancestral domain, pinagkikitaan. May budget na dito sa DBM, the same time, binibenta po nila sa mga mayayaman. Kami naman itong mga mahihirap na mga tribo na liti mo talagang tunay na may-ari, ay kami yung nauubusan, kami yung nahihirapan. Nakatira yung pamilya ko sa ilalim ng lake, sa ilalim ng tulay, na kung saan-saan sila sa gilid, na lihitin mo po sa mga may-ari na dinidemolish po nila. Yung pala, ayaw niya ako sagutin kasi Pedal Estate daw po yun. Yung pala, for sale na po yung area kung saan na dinidemolish niya ang aking pamilya. For sale na po nila, ang halaga po ay nasa 220,000 per square meter. Isipin niyo po yun. Gaano kagahaman sila, gaano kasakit sa aming mahihirap yun, maano kasakit sa aming mga tribo yun. Ang ganitong sitwasyon na ito, na ang DNR mismo ang nangunguha at kumukuha ng amin. Katulad ng Kaliwa Dam. Binigyan nila ito ng ECC, pero bakit hindi kami mabigyan? Binigyan ito ng ECC kasi mayaman yung NWSS, nagbayad. Binayaran sila. Binayaran ito. Which is amin po yun. Amin po ang area ng Kaliwa Dam na kinuha. Kami ang hindi nagkaroon. Sinabi, nagkaroon naman ng mga tribo. Saan? 10,000? 15,000? Yung mga leader na hindi naman liti mong mga katutubong remontado dumagat? Na ginawang leader dahil may kaalaman? Kami na nalitihin mo na pinaglidiran, kami naman itong pinagkukunan. Ang galing, di ba? Ang galing. Ito talaga palang liti. Ito pala talagang ng batas ng Pilipinas. So, ngayon ko lang po kasi talaga naintindihan na bakit ganito kahirap ang Pilipinas. Na bakit grab mentality ang sinasabi sa ibang bansa na ugaling Pilipinas. Ito pala yun. Stupid pala yung mga leader ng mga na nandito sa posisyon. Ang presidente ng Pilipinas, ang vice president ng Pilipinas, halos gusto mag-support 100%. Pero itong nasa DNR, ay wala ayaw mag-support. Bakit? Sayang yung pera Magbabayad pa sa kanila yung mga mayayaman Hold sila ng taga-senador. Senador yan Diba? Yan ang nila. Senador yan isang order lang ng senador. May pera yan Malalaki kasing hawak ng senador. May mga mayayaman.
Yan kasi ang reason ng DNR. Sino ba kayong mga tribo? Boring kayo. Wala kayong pera eh. Ha? Paano kayo maka-exist dyan? Kung hindi namin kayo tulungan? Sino ba kayo? Kailangan namin ng pera eh. Which is may buwanan naman silang bayad. May buwanan silang sahod. Pero hindi pa sapat sa kanila. Ang sagot pa sa amin, sino ba yung mga dumagat na yan? Mga bubutang ang mga dumagat na yan. Aba, talaga naman oo. Mga degree holder sila eh. O mga degree holder kayo, ginagawa niyong bubutang ngayong batas, hindi kami. Hindi kami na mga tribo. Ang bubutangan dito, kayo na mga degree holder na nakaposisyon, yun kayo, mga bubutanga kayo sa batas. Bakit? Nabulag kayo ng pera, nabulag kayo ng posisyon nyo. Ganun po yun ang totoo. Ang reality, tanggapin po ninyo na kayo po nakaposisyon dyan, kayo po ay tao lang. Tao na binabayaran dyan. Dapat gampanan po ninyo kung anong ginabayad sa inyo. Maganda pa ba yung pakiramdam ninyo na tumatanggap kayo ng bayad ninyo, bayad sa inyo, tapos nang aapak po kayo ng karapatan ng tunay na may-ari? Ano po ba yun? Nasanay na po ba ang puso nyo? Napakatigas na po ba? Sinanay nyo eh. Sinanay ninyong maging matigas ang puso nyo. Ganun po yun. Dahil pera po yan eh. My goodness naman. Gampanan naman ninyo yung tungkulin nyo at binabayad sa inyo. Bunting respeto lang naman sa endorsement ng Presidente at Vice President at sa batas ng April 2071 at sa batas po namin ng mga tribo Remontado Dumagat. Tribo din kayo eh. Kayo dyan mga Pilipino na nakaupo sa posisyon na yan, tribo din kayo. Kaya wag naman po kapwa tribo nyo ay inaapakan nyo at hindi nyo nirirespeto. Kunting respeto naman. Grabe naman kayo magpahirap sa amin. Grabe, nandyan kayo sa posisyon na yan para pagpahirap po sa amin na tunay na may-ari. Para pahirapan po kami mga tribo. Kaya kayo nandyan sa posisyon na yan. Grabe naman. Nakakaluka kayo. 2024 na, 2 years ko nang pinahihirapan nyo kami. Hanggang ngayon, wala kayo. Pero ang Kaliwa Dam, Laiban Dam, nagbigay kayo ng isisi na hindi naman nararapat. Isisi ninyo, binigyan nyo. Permit, binigyan ninyo. Pero ano bang ginawa? Tiningnan ba ninyo? Wala. Kung tama po bang sinunod po ba nilang ang rules and regulation? Ang batas po na binigay ninyong isisi? Nakakaluka eh. Kasi nakakuha na kayo ng pera. Wala na kayong pakialam sa amin na tunay na mga may-ari. Nakakaluka kayo.